Ayuda para sa mga tsuper. Walang humpay ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Noong araw ng kagitingan, sumipa ang presyo ng gasolina sa piso at 10 sentabo kada litro, sa diesel ay piso at 50 sentabo per liter, at sa kerosene ay piso at 40 sentabo naman kada litro. Sabi ng isang opisyal ng Department of Energy, baka magkaroon uli ng oil price hike sa Martes. Aabot daw ng piso ang dagdag presyo sa diesel at kerosene, at 20 sentabo naman sa gasolina. Higit 9 na piso kada litro na ang tinaas ng gasolina, at 5 piso naman sa diesel, mula noong Enero hanggang ika-9 ng Abril taong 2024. Kaya kamot ulo na naman ang mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Mabuti na lang, may dalang good news si Makati City Representative Luis Campos Jr., na may naghihintay na ayuda ang mga tsuper ng pampublikong sasakyan ngayong taon. Sabi ng Vice Chairman ng House Committee on Appropriations, naglaan ang Kongreso ng 2.5 na bilyong piso ngayong taon, bilang ayuda sa mga PUV driver na apektado ng oil price hike. Sabi ni Campos, nakapaloob sa 2024 national budget ang 2.5 na bilyong piso direct fuel subsidies sa mga public utility vehicle driver, kasama na ang mga tricycle, ride-hailing, at delivery service driver. Binanggit din ng asawa ni Makati City Mayor Abby Binay, na nakapaloob din sa 2024 national budget ang karagdagang 510 na milyong piso, bilang financial assistance sa maliliit na magsasaka na gumagamit ng gasolina sa makinarya nila sa sakahan. We are determined to sustain the annual funding for the subsidies to vulnerable sectors, so long as the Dubai crude oil price based on Min of Platts Singapore has reached $80 per barrel, saad ni Campos. Noong nakaraang taon, ang mga modern jeepney at UV express driver ay nakatanggap ng 10,000 piso bawat isa, habang ang mga tsuper naman ng ibang uri ng public transport ay binigyan ng tig-6,500 piso na subsidiya. Ang mga delivery rider ay binigyan ng 1,200 piso bawat isa, sa tricycle drivers naman ay tig-1,000 piso. Ang mga magsasaka naman ay nakatanggap ng 3,000 piso bawat isa. Ipinaliwanag ni Campos na sa 2024 budget law, ang mga driver beneficiaries ay kailangang matukoy, at ma-validate ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang mga farmer beneficiaries ay kailangang nakalista sa registry system ng mga basic sector sa agrikultura. Kahit paano, maiibsan ang paghihirap ng mga tsuper sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, dahil sa nilaan na subsidiya ng gobyerno sa pamamagitan ng inisyatiba ng Appropriations Panel ng Kamara de Representantes. Maraming salamat po mga ka-blessings.